na po. Senator, kanina napanood ko rin po yung inyong panayam sa Storycon sa One News and doon nyo nga po nabanggit yung tungkol po dito sa sinabi ni Mayor Lenny na di pala siya pabor na dalhin sa ICC etong si FPRRD. I wonder, una po, bakit po hindi ninyo na itanong sa kanya kung bakit po siya tungkol dito? And pangalawa, ano raw po yung plano niya kung hindi dadalhin sana sa ICC si FPRRD? Okay, ang konteksto po nito, ito ay naging bunga ng conversation namin doon sa isang podcast, at medyo mahaba yung background niyan. Nailabas ko yan. Kay Senator, kay Christian. Kay Christian. So nailabas ko yan dahil ang issue is kung si VP Lenny daw yung nanalo ng 2022 ay pananagutin ba ang mga Duterte? Ang sinabi ko, hindi nila pananagutin kasi sinabi sa akin mismo nila VP Lenny at ni Bam Aquino, who was then the campaign manager ni VP Lenny, na hindi nila ite-turn over si Duterte sa ICC kasi hindi sila naniniwala sa jurisdiction ng ICC. So yun daw magiging foreign policy position nila. So yan daw ang sinabi. Ngayon, ako naman, tinitignan ko lang, baka iniisip nila magiging magulo o kung ano man. Pero pinagdikit-dikit ko na yung mga circumstances na yun nga, yung Robredo-Sara coalition noong 2022 ay hinahayaan nila, at in fact pinayagan nilang manaig yun doon sa rally namin sa Pangasinan, wherein physically hindi nila pinaakyat sa entablado si VP candidate Kiko Pangilinan noong time na yon. So ibig sabihin meron na silang alyansa at that time. So probably they were hoping dun sa Mindanao magro-Robredo Sara yung mga tao. Rosa. Kaya yun po yung konteksto niyan. Kaya ngayon, itong darating na 2028, sinasabi ko, I am not inclined to support Lenny Robredo anymore dahil naniniwala ako na hindi nila pananagutin si Sara Duterte and mga Dutertes kasi kaibigan nila, kaalyado nila, at dahil dun sa mga nakaraang mga pagkakataon na yan. Alam ko may follow-up si Base tungkol dun sa mga sinabi mo, Senator Trillanes. So, pero singitan ko lang kasi baka makalimutan natin na yun nga, sa Pangasinan hindi pinapanik o pinaakit ng stage si Senator Kiko. Kayo ba, dahil kayo nandun sa vicinity na yun or nandun kayo sa circle na yun nung panahon na yun, ano reaksyon ni Senator Kiko? Kasi sa ngayon, para sila maka-okay eh. Parang hindi sila magkakagalit eh. Yeah. Siyempre, dismayado sila, si Senator Kiko. Kaso siyempre, team player siya. So, sila, kumbaga, parang they sucked it up, kumbaga, pinalagpas na yon. Pero may mga ganong mga eksena. At ako nga, sinight ko rin earlier dun sa Storycon na ginamit din sa akin yon. Si VP Lenny mismo, sinabihan ako kung pwedeng gamitin daw, i-name drop daw ako as a reason kung bakit hindi kukuhanin si Nery Colmenares sa slate ng kakamping. So, ako, pumayag ako, being a good soldier, yun ang hiningi nung nag-freeze si Senator Trillanes. Babalik yan. Ayusin natin yung signal. Ayan. Gumagalaw na ulit. No? Yeah. Sir, you were saying. Which part po involved? Doon tayo kay Nery Colmenares. So, yun na nga, ginamit yung pangalan ko na reason kung bakit hindi ipasama sa slate si Nery Colmenares. Ako, pumayag ako, but alam ko na tatamaan ako, magagalit sa akin yung mga leftists. Ngayon, nung hinarap niya yung mga leftists, sinabi niya, ayaw kasi ni Sunny Trillanes nakasama si Nery Colmenares sa slate. My point in citing that incident is meron siyang mga ganong mga taktika. Hindi naive si Lenny Robredo sa mga political tactics na ganyan. So,
But it came at my expense. Ganon din yung Rosa. Ginawa nila yun at the expense ni Kiko Pangilinan. Kaya may mga ganyan. Now, pupunta tayo ulit dun sa bakit ganon. Remember, I called her out nung in-invite niya or hinost niya sa bahay niya itong si Sara Duterte, knowing na ito na nga, magpa-file na ng impeachment yung mga opposition. Siya yung symbolic leader ng Pink, parang she is vouching for Sara Duterte. Kasi, di ba, ito yung isang sangay nung grupo mo ay magpa-file na nga ng impeachment tapos ikaw i-host mo pa, parang ina-arbor mo. Kaya yon, sabi ko, teka muna, ayoko na ng ganyan. Kung ganyan ang sitwasyon, we will go the other way. Kaya nga I'm pushing for Senator Risa na lang to be the standard bearer of the opposition sa 2028 kasi ayoko nang pagdaanan yung mga ganung mga laro. Senator, balikan ko lang po yung ipinupunto nyo kanina tungkol kay VP Lenny. So, nung sabihin po sa inyo ni na VP Lenny at saka ni Senator Bam na hindi sila interesado na ipadala sa ICC si FPRRD, what was your reaction? Nagsabi po ba kayo na kontra kayo dito, knowing that you are very passionate na papanagutin si FPRRD? Siyempre, nagulantang tayo and I stated my case, pero ultimately, sinasabi nila yung position nila. Ako naman, ang mission at that time was to help her win. Make her win as president. So I was hoping pag nanalo siya, hindi saka na lang natin kukumbinsihin. Parang ganon. Kaya hindi ko na naging, kumaga, I let that slide knowing there was a bigger mission at hand. But maliwanag sa kanila how I felt about it. Sorry, Chiki. Sigit ko na rin yung sa Storycon din kanina, Senator Trillanes, sinabi po ninyo na merong deep friendship. Tama ba ako? Baka ma-misquote kita doon sa pagitan ni dating Vice President Lenny Robredo at saka ngayon si Vice President Sara Duterte. Sabi sa akin ng mga story editors namin, itanong namin kung ano yung definition ng how deep yung kanilang friendship. Okay, ito na lang po sa ating mga viewers and listeners. I-google niyo po Lenny Robredo, Sara Duterte, Friendship Beyond Politics. May makikita kayong article dyan na Inquirer. So, yan mismo yon. At through the years, talagang hindi niya kahit na binabas si VP Lenny ng Duterte camp, she never said anything. Hindi naman niya hindi niya kinasuhan yung mga nag-slander sa kanya. Tapos ngayong impeachment, she's not saying anything. Nag-host siya ng kay Sara nung pumunta sa Bicol. Yung Rosa, in-encourage nila yon, iniyaan nila yon. Marami pa. So, yan ating mga patunay. Masasabi niyo po ba sa amin yung gist nitong deep friendship na sinasabi niyo po na nasa article ng Inquirer po ni VP Sara at ni dating VP Lenny? Palagi ko, nagsimula. Siyempre, nung campaign ng 2016, parang, siyempre, they were courting the Davao voters. Kaya nga, pati nga merong Robredo at the time, by the way, yung Duterte Robredo. Kaya even the Marojas camp ay naiiwan minsan kasi nga, merong mga ganyang dalawa na. Ganyan yung history na inaano natin. And as late as last year, sinasabi sa akin, nila Bam Aquino, na kung pwede daw ipadelay ko yung issuance ng warrant kay Duterte kasi baka daw maapektuhan sila sa eleksyon nila. Ang sabi ko naman, una-una, I don't have that power to do that. At the same time, sabi ko, makakatulong pa nga sa inyo yan kasi at least lilitaw yung guhit and eventually, naging paborable pa sa kanila.
Senator, you've repeatedly said no na insider ka ng mga Pink. So alam niyo po yung mga galawan nila sa loob, no? Solid pa rin ba ang Pink o Dilaw o Pinklawan? May tiwala ka pa ba sa Pink o Dilaw o Pinklawan? Yung base solid yan. Ang issue lang naman kasi dito, sino ba yung i-feel? Di ba? Si Senator Risa ba? Si Mayor Lenny? Si Senator Bam? Ganyan yan. Ultimately, pag kami napili na isa dyan, lahat naman yan, magsasama-sama. Hindi naman ito paghahati-hatian. Ang punto lang dito, I am stating my case already kung bakit si Senator Risa yung tinutulak ko, and also why I am discouraged na suportahan muli si Leni Robredo at si Bam Aquino, silang dalawa. Kasi nga dito sa kanilang pagkakaibigan sa mga Duterte. So yun po yun. Ngayon, the others may state their case also to pitch for Leni. Ultimately, kung sino yung mapipili sa kanila, magsasama-sama yan. Hindi mo naman maghihiwa-hiwala yan. Kaya yun, estado natin. Actually, parang ganun din yung tanong ko, yung tanong ni Chiki, hindi na tanong ko. Pero siguro, ipupush ko pa para makulit pa natin si Senator Trillanes ng much further. Kasi alam natin kapag politika, numbers game at saka addition dapat. So sa ganitong mga pronouncements, hindi ba parang magkakawatak-watak imbes na magkaroon ng isang solido na numero para dun sa oposisyon? Gaya po nang nasabi ko, hindi po magkakawatak-watak. Kasi, for example, ultimately, si Senator Risa yung mapagkasunduan na siyang tatakbo, tapos si VP Lenny ay hindi na siya tatakbo. Ultimately, susuportahan din niya, i-endorse din niya si Senator Risa. Ganyan po yan, and vice versa. So, suportahan din naman ni Senator Risa si VP Lenny kung siya ang mapipili. So, solid po yung base ng Pink. Pero ang problema dito isang naging issue pa natin kay VP Lenny ay yung pagiging indecisive niya. Yung pagbabasilit niya, nakita nyo, wala siyang posisyon sa kahit na anong issue, tapos susulpot na lang by 2027, tapos magpaparamdam yung mga supporters niya. By then it's too late. Hindi naman pwede yon. Sabi ko nga noong 2022, when she declared her candidacy nung week ng filing, I found that very responsible for her na hindi mo naman pinaghandaan man lang yung pagtakbo ng presidente. Napakalaking responsibilidad, napakalaking trabaho niyan. Hindi mo pinaghandaan, nag-last minute decision ka. Tapos ngayon uulitin po natin yan. Wag na. Yun naman ang posisyon ko. Pero again, pag nagkasundo-sundo yan, pagka ang napili, isa sa kanila, magsasama-sama po yan. Hindi po yan maghihiwa-hiwalay. So, ibig sabihin, Senator, as early as now, wala pa namang nababanggit si VP Lenny sa inyo or sa party na interesado siya for 2028 sa national position. Nagpapahapyaw yung mga supporters niya. Pero sabi ko, hindi ganyan yung isang leader na tumatakbo. Kung leader ka, dapat namumuno ka nga. Di ba? Ikaw yung nasa harapan. Hindi yung magpapaligaw o ulit kayo, ligawan nyo, or i-convince siya na tumakbo. Babalik na naman tayo doon, ulitin na naman natin yun, tapos magla-last minute decision na naman tayo. Hindi na bumenta yon the first time, lalo hindi yan bebenta ngayon. Kung baga, the world will not wait for her this time kasi lumipas na yung ganong estilo, hindi na bumenta. Ngayon, may mga pagpipilian na. So, if she's not going to move, then we will move ahead of her. In this case, itutulak na namin talaga si Senator Risa. So, Senator, so hindi nyo pa nakausap si Senator Risa, so hindi nyo pa sure kung willing siya for 2028? Parang nag-declare. Nagbigay na po siya ng openness. And that's a good enough sign. Sinasabi naman natin, we're not asking VP Lenny to declare. No, kahit lang yung mga leaders ng Pink, sabihin niya na siya ay bukas.
So, sa pagtakbo, hindi naman yung i-declare mo sa media, open, hindi. Pero meron, at least alam nyo kung saan ang direksyon. At ang kagandahan nito, si Senator Risa, ginawa niya na yon. Nag-declare siya ng openness. She's not saying she will definitely run because marami pang mga requisites yan. But at least the very basic question, kung Kapit. Ay, kapit signal. Kasi gusto ko rin malaman kung sino yung pinupush na katandem ni Senator Risa. Senator Trillanes. Babalik yan. Signal. Oo. Tama ba ako nang intindi? Kasi di ba lagi sinasabi yung gustong magsilbi bilang Pangulo, parang dapat dinideklara na yun eh. Hindi yung tipong last minute. So ayaw niya. Yes, yun yung ipinupunto ni Senator Trillanes. Saka, kasi nangyari na raw ako naman before. iniwala rin ako na sa nagko-cover tayo ng mga tumakbong presidente. Ayan. Si Senator na dyan ulit. Tama ba yung intindi namin, Senator, na kung gusto mong manalo sa 2028, parang dapat ngayon pa lang pinag-ahanda mo na yan. Opo. Yeah. Di ba ganun na nga nangyari sa atin noong 2022 dahil because of the indecisiveness hindi nakapag-prepare. So dapat natuto na tayo doon. Kung bukas pa sila sa kanilang sa pagtakbo bilang Pangulo, kailangan naghahanda na. Hindi natin sinasabing mag-declare publicly kung hindi maghanda ka internally. At walang ganung paghahanda na ginagawa. Kaya kino-call out ko na yon. Kasi ngayon, meron na tayong pagpipilian, hindi na lang siya. Kaya dati kasi no choice, nagkakaantay ka sa kanya eh. Pero ngayon, pwede nang hindi siya antayin. Senator, last na lang, sino po yung pinupush nyo na makakatandem ni Senator Risa for 2028? Actually, maraming options na available. Even si Senator Bam, pwede siya. Di ba? Maraming nagsasabi si General Torre, pwede siya. Di ba? Even si Senator Raffy Tulfo, marami pang mga permutations yan. Pero ang pinaka-importante kasi dito, yung presidente. Kasi di ba, dapat yung leader talagang nasa sayo magsisimula yun, yung readiness na tipong gusto mo bang mamuno ng ating bansa with all the problems, with all the challenges? Kailangan buo ang loob mo to answer that question. Yes, hindi pwedeng itutulak ka ng mga tao kasi yung mga ganong mga pa-cute na style of politics hindi na nga bumenta eh. Tsaka it's unfair to the people na pinipilit ka pa na